Habak de Lana San Benito. Keychain for overall protection. Good for traveling, kontra lason. Link sa comment section. Habang kumakain si Marcus, tumayo naman si Rodrigo at lumabas ng silid-kainan. Nakasalubong nito si Mang Ben. Napansin ang pagkabalisa sa mukha nito. Anong nangyari, Rodrigo? Bakit parang balisa ka? Tanong ni Mang Ben. Wala naman ito, Manong. Pagod lang siguro ako. Tugon ni Rodrigo. Kilala kita eh. Simula nang magsama kayo ni Senyora, nakabisado ko na ang ugali at reaksyon ng mukha mo. Kaya alam ko kung merong gumugulo sa iyong isipan. Wika ni Mang Ben. Napabuntong hininga si Rodrigo. Nilingon si Marcus na nooy nakikipagtawanan kay Luciano habang patuloy na kumakain. Kasi, nag-aalala ako sa nangyari kay Marcos eh. Bigla na lang nawala yung mga dasal na pinatato niya. Ang naiwan lang, yung selyo ng angkan. Tugon ni Rodrigo. May nangyayari bang kakaiba sa kanya? Sa tingin ko ay wala naman. Sa totoo lang, mas payapa ang mukha ng anak mo ngayon. Kung ihahambing noon ha, tignan mo, nagagawa niyang makipagbiroan kay Luciana. Muling wika ni Mang Ben. Bagay na noon lang napansin ni Rodrigo. Siguro nga, Manong, masyado lang akong nadadala sa mga nangyayari. Nagkakasabay-sabay kasi ang lahat eh. Hindi ko alam kung alin ang mauuna. Pero mukhang tama ka, Manong. Wala nga siguro akong dapat ipag-alala, no? Tugon ni Rodrigo. Huwag ka masyadong mag-isip sa kaligtasan ng anak mo. Hindi siya ilalagay ng Diyos sa kanyang katayuan kung walang dahilan. Sa nakikita ko, mukhang napagtanto na ni Marcos ang bagay na yon. Muling wika ni Mang Ben. Kaagad na itong tumuloy palabas ng tahanan. Muling pinagmasdan ni Rodrigo ang anak. Napansin nito ang napakalaking pagbabago sa binata sa loob lamang ng 2 araw. May tiwala ko sa Panginoon. Kung ano man ang magiging plano mo para sa aking anak, kalooban mo ang siyang masusunod. Wika ni Rodrigo sa sarili. Akmang lalabas na ito ng tahanan nang bigla namang magsalita si Marieta mula sa kanyang likod. Ngayon lang kita nakita na nag-alala ng ganyan kay Marcos ah. Sabihin mo nga sa akin, ano bang iniisip mo? Wika ni Marieta. Napalingon si Rodrigo. Nagulat ito sa biglaang pagsulpot ng asawa. Ay naku naman, oo. Kahit kailan talaga, Marieta. Hindi ba pwedeng hindi mo ko gulatin? Nag-aalala ko sa nangyari kay Marcos dahil sa biglaan niyang pagbabago. Pero napagtanto ko, wala naman pala akong dapat ipag-alala. Tama ang sinabi ni Manong Ben. Pagpapaliwanag ni Rodrigo. Bakit ba? Ano bang nangyayari kay Marcos? Tanong ni Marieta. Ikaw na mismo ang tumuklas. Dahil sa totoo lang nakakamangha eh. Hindi ko alam ang nangyayari. Nilingon ni Marieta ang anak. Napansin nito na wala na nga ang mga markang dasal sa braso ng binata. Kung hindi ako nagkakamali, talagang merong kakaibang nangyari sa anak mo. Nakakaramdam ako ng kakaibang aura mula nang magising siya. Hanggang ngayon nararamdaman ko pa din. Pero hindi ako sigurado kung sa kanya nga nanggagaling. Tugon ni Marieta.
Sabay na pinuntahan ng mag-asawa si Marcos sa kusina. Patuloy pa din ito sa pakikipag-usap kay Luciano. Napaangat ng tingin ng binata nang mapansin ang mga magulang. Nay, Tay, bakit po? May problema po ba? Tanong ni Marcos. Nagkatinginan ang mag-asawa dahil nakumpirma ng mga ito na kay Marcos nga nang gagaling ang malakas na orang nararamdaman ni Marieta. Sabihin mo nga sa amin, Marcos. Anong nangyari nung natutulog ka? Tanong ni Marieta. Sabay upo sa harap ng binata. Hindi po ako sigurado pero sa pagkakaalam ko, merong isang nilalang na nagpaalala sa akin tungkol sa kahalagahan ng buhay ko. Napagtanto ko yung totoong dahilan kung bakit ako may ganitong kakayahan. Sa ngayon ay ang nasa isip ko lang, tuluyan ang tapusin ng kaguluhang ito. Isa lang naman yung gusto ko yung mamuhay ng mapayapa. Tugon ni Marcos. Saka pa lamang naramdaman ni Luciano ang kakaibang aura ng kaibigan. Mukhang malaking pagbabago nga ang naidulot ng panaginip na yun kay Marcos Pero hindi magtatagal. Susugod na ang pwersa ni Lutchebar. Handa na akong makipagsagupan sa kanila. Wika ni Luciano. Maging ako, Luciano. Handa na ako sa mga mangyayari. Ito ang tadhanang nakahain para sa akin at ang tungkulin kong inilaan ng Panginoon. Handa akong gampanan ito. Maging kapalit pa ang buhay ko. Tugon ni Marcos. Habang naririnig ito ng mga magulang, napagtanto ng mga ito na tila ibang tao na ang nagsasalita. Malayong malayo ang taong karap ngayon sa anak na inaruga at pinalaki nila noon. May mahalagang bagay lang ako nais sabihin sa iyo, Marcos. Ang pangarap ng kalaban natin, maging immortal. Makakamit niya lang yon kung makuha niya ang kaluluwa ng kahit isa sa inyo ng nanay mo. Wika na Rodrigo. Tama ang iyong ama, Marcos. Ang selyo ng ating angkan ay isang uri ng susi para mabuksan ang lagusan ng impyerno. At sa oras na makuha to ni Lutchebar, walang makakapigil sa kanya na palabasin ang lahat ng demonyo mula sa lugar na yun at gamitin ang kapangyarihan ng mga ito para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Pagpapaliwanag ni Marieta. Saan naman niya gagamitin ang pagiging immortal? Alam mo na, iisa lang ang ibig sabihin nito Duwagang Lutchebar na sinasabi niyo. Takot siyang harapin ang katotohanan ng buhay. Lahat ng nilalang na isinilang, may nakatakdang katapusan. Ito lang ang pinakasiguradong bagay sa buhay natin bilang tao. Sa oras na matupad mo ng iyong tungkulin, magkakaroon ka ng karapatang bumalik sa kanlungan ng ating may likha. Saka palang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung isa sa mga aral na natutunan ko doon sa nilalang na nakausap ko sa panaginip. Wika ni Marcos. Tama ka, anak. Pero masyado nang naging mapanganib ang kaduwagan ni Lutchebar. Umabot na sa puntong marami ang napapahamak. At ngayon, nandito na din tayo sa yugto kung saan may pagkakataon tayong pigilan ng kanyang mga hangarin. Kaya gawin na natin to ngayon dahil hindi ko alam kung may susunod pang pagkakataong kagaya nito. Tugon ni Rodrigo. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi nito. Muling pinatawag ni Marieta ang mga kasamahan upang ibigay ang huling plano. Dumating sa mansyon sina Omar at ang mga kababaryo. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Alam kong malaking sakripisyo ito para sa inyo. Kaya kung labag sa kalooban nyo ang pagpunta sa lugar na ito, hindi namin kayo pipilitin. Nauunawaan kong may mga pamilya kayong maiiwan
kung sakaling may mangyaring hindi natin inaasahan. Wika ni Rodrigo. Wala kang dapat alalahanin, Manong Rodrigo. Dahil ang mga pamilya namin mismo ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon at makikipaglaban. Tugon ni Omar. Kung ganon, wala na akong agam-agam. Omar, kakailanganin ko ang tulong ng inyong pangkat. Paniguradong gagamitin ni Lotchebar ang hukbo ng mga mambabarang. Kayo lang ang may kakayahan para tapatan sila. Wika ni Rodrigo. Kung hindi nyo na itatanong, ang pangkat ni Omar may mataas na kasanayan sa pananambal o pangontra sa anumang sumpa ng mga mambabarang. Saan mo ang tulong ng pangkat ko, Manong? Ngayon din magtatalaga ako ng ilang manunugis para matunto ng kinaroroonan na Lutchebar. Tugon ni Omar. Ngunit pinigilan ito ni Marcos. Wag, Mang Omar. Sila ang may kailangan, kaya siguradong sila ang lalapit sa atin. At isa pa, ayoko nang may mapahamak sa inyo nang hindi naman kailangan. Mapanganib ang paglapit sa kinaroroonan ni Lutchebar, lalo pat may mga kasangga itong mambabarang. Wika ni Marcos. Tama si Marcos. Paniguradong maamoy na mga kalaban ang presensya natin kahit ilang milya pa ang layo mula sa kanilang kinaroroonan. Tugon ni Luciano. Kung ganon, itaas niyo ang depensa ng mansyon. Dahil alam kong sa mga mangyayari, buong puwersang susugod. Natigilan si Marieta sa pagsasalita. Dali-dali namang lumabas ng tahanan si Luciano. Mukhang napaaga ang kanilang pagsalakay. Mga kasama, alam nyo na ang gagawin. Kung sakaling makakarap nyo si Lutchebar, huwag kayo basta-bastang sasalakay. Lalo ka na, Marcos. Alam kong papairalin mo na naman ang katigasan ng kokote mo. Pero sa pagkakataong ito, sana naman pakinggan mo ang mga sinasabi ko. Wika ni Rodrigo. Sa kabila ng katotohanang hindi niya mapipigilan ang anak, umaasa pa din itong makikinig sa kanya si Marcos. Gagawin ko ang lahat, tay, para umiwas sa madahas na labanan. Pero sa oras na masaktan kayo ni nanay, pasensya na, tay. Kahit ang Diyos, hindi ako mapipigilan sa gagawin ko sa taong yun. Tugon ni Marcos. Ito ang kinakatakot ko, Rodrigo. Sa oras na magkita si Marcos at Lutchebar, paniguradong walang makakapigil sa mga mangyayari. Wika ni Marieta. Nilingon ito ng binata at muling nagsalita. Naririnig ko po ang sinasabi niyo, Nay. Huwag kang mag-alala. Kagaya ng sinabi ko, pipigilan ko ang sariling komprontahin si Lutchebar. Tugon ni Marcos. Matapos ay kagad itong lumabas ng silid. Habang naglalakad ang binata papunta sa bakuran, lumitaw naman sa likod nito si Drogo sa anyong demonyo. Mukhang magiging masaya ang labang ito, Marcos. Sana lang, hindi mo nakakalimutan ang kasunduan natin. Wika ni Drogo. Kung hindi ko pa alam ang totoo mong anyo, isipin kong seryoso ka sa mga sinasabi mo eh. Pero Drogo, Rafael, masaya ako naging kaibigan kita. Tugon ni Marcos. Biglang nagliwanag ang katawan ni Drogo. Unti-unting naglabasan ang 4 na pakpak. Sa pagkakataong ito, nagbago ang anyo ng gabay. Ipinakita ang totoong itsura. Mas masaya ako higit kanino man, Marcos.
Dahil sa wakas, nagawa mong makipag-isa sa 7 arkanghel. Tandaan mo, sa kahit anong laban, basta para sa kabutihan, lagi kaming tatayo sa likod mo. Wika ni Rafael. Maraming salamat, Rafael. Huling laban na natin to. Kaya ibigay mo na ang lahat. Tugon ni Marcus. Huwag mong sabihin yan, Marcus. Dahil hanggat nabubuhay ang kasamaan, hindi kailanman magiging huli ang laban na ito. Patuloy na makikipagsagupaan sa kasamaan ng inyong magiging saling lahi. At hanggat hawak ng iyong angka ng selyo ni Azrael, narito kaming mga gabay na handang tumulong sa inyo. Wika ni Rafael. Huminto si Marcus sa paglalakad. Natanaw nito si Luciano. Nagtaas ng depensa sa paligid ng mansyon. Nilapitan nito ng binata upang kausapin. Anong ginagawa mo dito, Marcus? Hindi ba dapat nasa loob ka ng bahay? Tanong ni Luciano. Bakit naman? Kayo lang ba'y may dapat gawin? Alam mo Manong Luciano, tumayo kang nakakatandang kapatid para sa akin. Nagpapasalamat ako dahil kahit napakatigas ng ulo ko, nanatili ka pa rin sa tabi ko. Napahinto sa ginagawa si Luciano. Nilingon si Marcus na noon ay naglalakad pabalik sa loob ng tahanan. Hoy! Saan ka pupunta? Halika nga dito! Tulungan mo na lang ako! Wika ni Luciano. Huminto naman sa paglalakad ang binata. Tumugon habang nakatalikod. Hindi na. Kaya mo na yan. At saka may gagawin pa ako. Tugon ng binata. Pinipigilan ang sarili sa pag-iyak. Ibabalik ko sa iyo ang sinabi mo sa akin. Kung hindi kita kilala, iisipin kong ibang tao ang kausap ko ngayon. Wika ni Rafael. Ha? Bakit naman? Bakit mo nasabi yan? Tanong ni Marcus. Sa tagal nating nagsama, ngayon ko lang nakitang umiyak ka. Wika ni Rafael. Matapos ay kaagad na itong naglaho. Tumingala ang binata. Nakita ang inang nakatayo sa pasilyo ng bahay. Nagkatitigan ng dalawa. Bumalik kay Marcus ang mga alaala nung bata at kapiling pa ang ina. Pilit na pinipigilan ni Marcus ang mga luha. Lumingon naman ito sa gawing kanan. Nakita ang ama habang kausap si Omar. Tila naramdaman ni Rodrigo ang titig ng binata, kaya napalingon din ito sa kanya. Naalala ni Marcus ang mga panahon na nakikipaglaro siya sa ama sa mismong bakuran. Hindi napigilan ni Marcus ang sarili. Tuluyan na itong umiyak. Kaya tumakbo ito papunta sa likod ng bahay, kung saan nakita niya si Mang Ben na nagdidilig ng mga halaman. Kailangang diligan ng mga halamang ito para hindi malanta. Kahit nagkakagulo tayong mga tao, kailangang mabuhay ng mga tanim na ito. Wala naman silang kinalaman sa sigalot ng mundo. Wika ni Mang Ben. Pasimple namang nagpahid ng luha ang binata at nagsalita. Oo nga po, Manong. Nasisira lang yan dahil sa kagagawan natin eh. Mang Ben, marami pong salamat sa pag-aalaga sa lahat ng nandito ah. Matagal na panahong nawala kami pero ni minsan hindi mo iniwan ng mansyon. Tugon ni Marcus. Yun kasi ang pinangako ko sa lolo Margalyo mo. Bago siya tuluyang na maalam, nakakalungkot lang
na hindi niya na nakita ang paglaki mo. Siguradong matutuwa yon. Wika ni Mang Ben. Siguro nga, Manong. Pero alam ko pagdating ng panahon, magkikita-kita tayo sa isang lugar. At pag dumating ang panahon na yon, wala nang kaguluhan. Pati sakit na mararanasan. Sige, Manong, maiwan ko na kayo. Wika ni Marcos. Nagkipit balikat na lang si Mang Ben. Dahil hindi nito maunawaan ang sinasabi ni Marcos. Muling pumasok ang binata sa loob ng mansyon. Nakita nitong nag-uusap ang mga kasama. Natapos ko nang itaas ang depensa ng mansyon. Kung sakaling magsimula ng lumusob ang pangkat ni Lutchebar, kaagad nating mapipigilan. Wika ni Luciano. Magaling, Luciano. Maraming salamat sa ginawa mo. Wika ni Rodrigo. Nakapalibot na din sa buong mansyon ng mga kasamaan ko. Anumang pag-atake mula sa mamambabarang, kaagad nilang mahaharang. Wika ni Omar. Maraming salamat, Omar. Huling laban na natin to. At sana, ipag-adya ng Diyos na manalo tayo sa laban. Tandaan nyo lang ang lahat ng gagawin natin ay para sa ikabubuti ng lahat. Wika ni Marieta. Nakaramdam sila ng mahinang pagyanig. Eto na. Nagsisimula na silang kumilos sa labas. Magsipaghanda na kayo. Wika ni Rodrigo. Bagyang tumahimik ang paligid. Dumungaw si Luciano sa balkonahe. Nakita ang mga kasamahan ni Omar na nag-uusal ng mga inkantasyon. Biglang dumilim ang paligid, maging ang mga nakasinding solo sa loob ng mansyon. Biglang namatay. Malakas na tawa ang umalingaw-ngaw sa paligid. Tignan mo nga naman. Kumpleto ang pamilya. Para kayong mga dagang nagtatago sa loob ng isang lungga. Bakit hindi kayo lumabas at harapin ako? Wika ng boses. Kagad itong nakilala ni Rodrigo. Walang duda. Kay Lutchebar ang boses na yan. Marcos, anak. Teka. Nasaan ang isang yon? Nataranta ang lahat. Biglang nawala si Marcos. Walang nakakita sa binatang lumabas ng mansyon. Sumilip sa labas ng bintana si Marieta, ngunit wala din si Marcos. Saan ba nagpunta yung batang yun? Rodrigo, hanapin mo yung anak mo. Wika ni Marieta. Napag-usapan na natin to, Marieta. Kaya pakiusap, huwag mong ituring na bata si Marcos. May tadhana siyang dapat gampanan. Kailangan nating tanggapin ang anumang maaaring mangyari sa kanya. Wika na Rodrigo. Alam ko, Rodrigo. Pero kahit gaano pa kahalaga ang misyon ni Marcos, kahit ano pang sabihin mo, hindi mo maaalis sa akin na mag-alala dahil anak ko pa din siya. Tugon ni Marieta. Ganon din ako, Marieta. Nag-aalala ko sa maaaring mangyari. Pero magtiwala ka sa kakayahan ng anak natin. At sa mismong nakaatang sa kanyang balikat, hindi siya papabayaan ng amang may likha. Pag-uusap ng dalawa. Muling nabaling ang atensyon ng mga ito nang marinig na nagsisigawan ang mga manonogis sa labas ng mansyon. Naloko na. Mukhang nagsisimula na silang sumalakay. Nakikipaglaban na ang mga manonogis. Nakita ni Omar. Isa-isang nagbabagsakan ang mga kasamahan. Kaya kagad itong lumabas ng bahay para tumulong.
Luciano, dumito ka sa loob ng mansyon. Panatiliin mo ang integridad ng depensa. Hindi dapat makapasok ang mga kalaban. Wika ni Rodrigo. Kaya ko naman pagsabayin ang pagpapanatili ng depensa at pakikipaglaban, Manong. Kaya hayaan niyo po akong tumulong. Tugon ni Luciano. Sapat na tulong na ang panatiliing buo ang mansyon, Luciano. Ito lang ang tanging may iwang alaala para kay Marcus. Kaya pakiusap, protektahan mo ang tahanang ito. Wika ni Marieta. Wala nang nagawa si Luciano kundi sundin ang pakiusap ng mag-asawa. Masusunod po, Senyora Marieta. Tugon ni Luciano. Naglakad papunta sa balkonahe si Marieta. Natanaw nito mula doon ang pangkat ni Lutyebar. Nakatayo ang mga ito sa labas ng bakuran habang pilit na sinasara ng mga kasamang mambabarang ang depensang ginawa ni Luciano. Napatitig si Lutyebar sa mag-asawa habang nakaturo at nakangisi ng nakakaloko. Walang yang Lutyebar talaga to. Humanda siya sa akin. Sa oras na makababa ko dito. Wika ni Rodrigo. Iniwan naman ito ni Marieta. Kumalma ka. Hindi natin alam kung yan nga ang totoong katawan ni Lutyebar. Magsasayang ka lang ng lakas eh. Wika ni Marieta. Walang duda, senyora. Yan ang totoong katawan ni Lutyebar. Wika ni Luciano. Paano mo nasabi, Luciano? Wala na ang mga isinugo niyang alagad. Kaya wala na din ang kakayahan niyang magpalipat-lipat ng katawan. Naobserbahan ko ito nung minsan kayong makipaglaban sa tatlo niyang galamay. Pag-uusap ng dalawa. Muli namang nagsalita si Lutyebar. Nakakapagod ang mag-antay. Kung talagang matatapang kayo, bakit hindi nyo ibaba ang depensa at harapin ako? Ang lakas ng loob niyong patayin ang aking mga alagad. Tapos ako, ayaw niyong harapin. Wika ni Lutyebar habang nagwawala sa labas ng bakuran. Bakit hindi mo subukan pumasok nang makita mong hinahanap mo, Lutyebar? Panghahamon ni Marieta. Tumawa ng malakas si Lutyebar at muling nagsalita. Anong akala mo sakin? Hunghang! Hindi ako lalakad papasok sa isang patibong. Tugon ni Lutyebar. Hindi ba gusto mong gumanti? Bakit hindi mo gawin? Pangaasar ni Marieta. Ngunit alam ng ginang na hindi ito lalapit sa kanila, lalo pat magkasama silang dalawa ni Rodrigo. Walang pag-asang pumasok ang duwag na yan dito sa bakuran. Kaya tayo ang magdadala ng labanan sa kanya. Wika ni Rodrigo. Parang itinaga sa bato ang sinabi nito dahil ang sunod na ginawa ni Lutyebar ang naging dahilan para tuluyang lumabas ng mansyon ng pangkat. Kung hindi kayo lalabas sa lugar na yan, buong bayan ang magdurusa, kaya mamili kayo. Haharapin niyo ako o panonoorin mula sa kinaroroonan niyo ang unti-unting pagkaubos ng tao sa bayan. Wika ni Lutyebar. Wala kang kasing duwag, Lutyebar. Bakit kailangan mo pang idamay ang mga inosenteng tao? Wala silang kinalaman sa sigalot na ito. Wika ni Rodrigo. Ngunit tinawanan lang ni Lutyebar ang sinabi nito. Huwag niyo kong sisihin dahil kayo ang pumili nito.
Nasa kamay nyo ang buhay ng mga tao. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para makapag-isip. Muling wika ni Lutjebar, sabay upo sa malaking bato. Anong gagawin natin ngayon? Wala sa plano ang madamay ang mga tao sa bayan. Wika ni Marieta. Nililin lang tayo ni Lutjebar. Masyado siyang mautak, kaya huwag kayong magpapadala sa pang-uudyok niya. Wika na Rodrigo. Paano kung totohanin niya yung banta? Rodrigo, marami ang madadamay. Pag-uusap ng dalawa. Sa pagkakataong ito ay sumabat sa usapan si Luciano. Tama po ang sinabi ni Senyora Manong Rodrigo. Maaaring totohanin ang sukab na yan ng kanyang banta. Tignan mo ang dami ng mga tauhang nakapaligid sa kanya. Hindi aabuti ng 1 oras para tuluyan nilang mawasak ang buong bayan. Kaya mas makakabuti kung tatalima tayo sa sinabi niya. Wika ni Luciano. May naisip akong paraan. Susubukan kong hamunin siya sa isang laban nang sa ganon mailihis ang kanyang atensyon. Sa oras na pumayag si Lutjebar, Marieta, simulan mong patumbahin ang lahat ng mga alipores niya. Wika na Rodrigo. Ngunit mariin itong tinutulan ni Marieta. Nababaliw ka na ba? Hindi mo kakayanin mag-isa sa Lutjebar. Pagpapakamatay ang gagawin mo. Tugon ng asawa. Huwag kang mag-alala, Marieta. Handa ako sa anumang kakalabasan ng desisyon ko. Ito lang ang naisip kong paraan para hindi madamay ang taong bayan sa kaibangan ng lintik na yan. Tugon ni Rodrigo. Hindi mo kailangan magsakripisyo, Rodrigo. Ganon din ang mga tao, Marieta. Wala silang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Hidwaan ito sa pagitan ng angka natin at ni Lutjebar. Kaya walang dapat madamay o ibang buhay na magsakripisyo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Buo na ang pasya ko. Tugon na Rodrigo. Matapos magsalita ay kagad nitong kinausap si Lutjebar. Makinig ka, Lutjebar. Walang kailangan madamay dito. Kaya hinahamon kita sa isang solong labanan. Biglang tumayo si Lutjebar at muling nagsalita. Mukhang magandang mungkahi. Kung sabagay, malaki din ang atraso mo sa akin. Kaya sige, tatanggapin ko ang hamon mo. Pagkatapos kong paglaruan ang mga taong bayan. Tugon ni Lutjebar. Kinumpas nito ang kamay. Kagad nag-alisan ang mga kasama nitong mambabarang. Naiwan lang ay ang ilang tagasunod nito. Napilit pa rin sinisira ang ginawa nilang depensa. Napakawalang hiya talaga ng taong yan. Luciano, ano nang lagay ng ating depensa? Wika ni Rodrigo. Wala kayong dapat ipag-alala, Manong. Hindi sila makakapasok sa mansyon. Tugon ni Luciano. Kailangang pigilan ng mga mambabarang sa gagawin nila. Omar, magbadali ka. Sundan mo ang mga alagad ni Lutjebar. Wika ni Marieta. Kagad namang sumunod si Omar. Kasama ang kanyang mga tagatugis. Sinundan nito ang mga mambabarang. Dali-dali na ding bumaba si Rodrigo. Tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Lutjebar. Nang makalapit ito sa mga alaga ng kalaban, isang malakas sa suntok ang pinakawalan nito sa lupa, dahilan para magsipagtalsikan ang mga kaaway. Tumawa ng malakas si Lutjebar at muling tumingin kay Rodrigo. Sa wakas,
Bumaba ka na din. Pero huli na, Rodrigo. Dahil sa mga oras na ito, unti-unti nang pinapatay ng mga mambabarang ang mga tao sa bayan. Yan ang problema sa inyo. Masyado niyong iniisip ang ibang tao na walang pakialam sa inyo. Hindi niyo ko gayahin. Sarili ko lang ang problema ko. Lalong nang galaiti si Rodrigo sa sinabi nito. Ngunit pilit pa ring pinapakalma ang sarili. Tapusin na natin to, Lutchebar. Ikaw at ako lang. Wika ni Rodrigo. Sabay bunot ng kanyang itak. Oo, talagang tatapusin na natin ang labang ito. Pagkatapos ko sa'yo, isusunod ko ang anak mo at ang pinakamamahal mong asawa. Sa wakas, makukuha ko na din ang pinakainaasam na buhay na walang hanggan. Tugon ni Lutchebar. Nilingon ni Rodrigo si Luciano. Kagad namang nakuha ng binata ang ibig nitong sabihin. Lumikha ito ng maliit na lagusan sa pananggalang upang makadaan si Rodrigo. Nang makalabas na ito sa bakuran ng mansyon, kagad na inutusan ni Lutchebar ang kanyang mga kawal upang sumugod. Parang mga gutom na hayop ang mga ito. Isa-isang nagtakbuhan papunta sa kinaroroonan ni Rodrigo. Ngunit hindi pa man nakakalapit, kagad na ding nagtalsikan. May ilang nakalusot, ngunit wala na ring nagawa dahil sa bilis ni Rodrigo. Kung titignan, hindi mo makikita sa kanya ang taglay na kakayahan dahil matanda na ang panglabas na anyo ni Rodrigo. Ngunit nananatili ang pisikal na lakas nito. Pagdating sa mano-manong pakikipaglaban, ipinakita ng Ginoo na wala pa ring makakapantay sa kanya. Magaling! Talaga nga namang napakahusay mo sa pakikipaglaban, Rodrigo. Pero anong magagawa ng galing na yan sa dami ng mga alagad ko? Tanong ni Lutchebar. Kung tutusin, kulang ang dala mong mga alipores dahil hindi man lang ako pinagpapawisan sa mga to. Tugon ni Rodrigo. Ikinumpas lang nito ang kamay. Namilipit sa sakit ang mga alagad ni Lutchebar. Bagay na hindi inaasahan ng Ginoo. Dahil ang mga tauhan ng kalaban ay pawang may hina ang kakayahan. Ngayon nauunawaan mo na ang sinasabi ko. Ang mga taong yan ay walang alam na nasa ilalim sila ng aking kapangyarihan. Kaya pumili ka. Papatayin mo sila o ikaw ang papatayin nila. Kahit kailan, napakatuso mo talaga. Lumaban ka ng patas, Lutchebar. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Rodrigo? Sa tingin mo, patas ba ang ginagawa nyo? Nung pagkaisahan nyo kung mag-asawa, walang patas sa mundong ito, kaibigan. Ang meron lang, manglalamang at ang nalalamangan. Wika na Lutchebar. Muli nitong itinaas ang kamay. Nagsipagtayuan ang mga alagad. Kahit may mga pinsala sa katawan, patuloy pa ring sumusunod sa utos niya ang mga ito. Sa kabilang banda, nakarating na si Omar at ang mga kasama nitong manunugis sa bayan. Naabutan nito ang mga mambabarang. Dali-daling inutusan ang mga kasamahan upang pigilan ang mga ito. Kampante si Omar sa taglay na kakayahan ng kasama dahil ilang beses na silang naharap sa ganitong sitwasyon. Ngunit walang alam si Omar
na ang pagsalakay na yun sa bayan, isang malaking diversyon ni Luciano upang mabawasan ang bilang ng mga tao sa mansyon. Bandang huli, napagtanto nito ang plano ng kalaban dahil wala namang nangyayari sa mga tao. Bigla ding naglaho ang mga mambabarang. Naloko na. Nalinlang na naman tayo. Mga kasama, bilisan nyo. Kailangan nating bumalik sa mansyon. Wika ni Omar. Ang totoong pakay ni Lutchibar, mapasok ang mansyon at tuluyang makapunta sa ginawang mausoleo para kay Marieta. Dahil bukod sa naging himlayan ito ng katawan ng ginang, isa din itong natural na lagusan na maaari lang paganahin sa pamamagitan ng selyo ni Azrael. Patuloy na nakikipagbuno si Rodrigo sa mga tauhan ni Lutchibar. Ngunit pilit nitong iniiwasang makapatay dahil na din sa walang malay ang mga ito at nasa ilalim lang ng kapangyarihan ng kalaban. Habang nagaganap ang labanan, pasimple namang pumuslit si Lutchibar dahil abala si Rodrigo. Hindi nito napansing wala na sa kinaroroonan ang pinuno ng mga kaaway. Nasepat naman ni Luciano na papalapit na ito sa trangkahan ng mansyon. Laking gulat ng binata dahil sa isang kumpas lang ng mga kamay nito, nagawa niyang sirain ang napakalakas na depensa. Patawad, Senyora Marieta. Nabigo akong protektahan ng mansyon. Hindi ko akalain na kaya niyang sirain ang depensa. Wika ni Luciano. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin, Luciano. Inaasahan kong mangyayari to. Alam ko ang totoong pakay ng taong yan. Ako na ang bahala. Tulungan mo ang manong Rodrigo mo. Wika ni Marieta. Mabilis na bumaba ang ginang at hinarap si Lutchibar. Bigla naman itong huminto sa paglalakad nang makita si Marieta. Kumusta, Marieta? Mahabang panahon din ang nakalipas simula nang huli tayong magkita. Tama ka. At gaya ng dati, hindi pa rin nagbabago ang tabas ng mukha mo. At ikaw, gaya pa rin ng dati. Masungit ka pa rin. Pero papasan ba't aamo ka rin? Wala nang makakapigil sa gusto kong mangyari. Sa wakas, mabubuhay ako ng walang hanggan. Pasensya na, Lutchibar. Pero hindi yun mangyayari hanggat nabubuhay ako. Sino ba nagsabing kailangan kita ng buhay? Pag-uusap ng dalawa. Kagad inilabas ni Marieta ang kanyang sandata. Walang pagdadalawang isip na sumugod papunta sa kinakatayuan ni Lutchibar. Mahaba pa naman ang oras ko, kaya makikipaglaro muna ako sa'yo bago kita tuluyang ialay sa aking Panginoon. Wika na Lutchibar. Sabay salubong ng atake ni Marieta. Sa kabilang dako naman, nagulat si Rodrigo nang makita si Luciano sa labas ng mansyon. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang senyora mo? Tanong ni Rodrigo. Pasensya na, Manong. Ngunit nagawang makapasok ni Lutchibar sa bakuran ng mansyon. Masyadong malakas ang taglay niyang pambasag dasal, kaya nagawa niyang sirain ang depensang ginawa ko. Tugon ni Luciano. Naloko na. Wala na tayong magagawa doon. Ikaw muna ang pumalit sa akin dito. Kailangan kong makabalik sa loob ng mansyon. Mag-iingat ka, Luciano. Huwag mo silang papatayin. Hindi nila alam na nasa ilalim sila ng kapangyarihan ni Lutchibar. Wika ni Rodrigo. At saktong dumating ang pangkat ni Omar. Patibong ang lahat, Manong. Wala mga mambabarang sa bayan.
Alam ko, Omar. Nalin lang tayo ni Lutchibar. Ginawa niya yon para mahati ang puwersa natin, para mas madali niyang mapasok ang mansyon. Ang inaalala ko, ang Senyora Marieta mo. Muling wika ni Rodrigo. Sabay tingin sa asawang nakikipaglaban kay Lutchibar. Ilang sandali pa, nagawa ng patulugin ng tatlo ang mga alagad ni Lutchibar. Dali-dali silang tumakbo papunta sa kinaroroonan ng dalawa upang tumulong. Nang makalapit sila sa lugar, biglang kinumpas ni Marieta ang mga kamay. Tumalsik palayo ang tatlo. Hoy Marieta, anong ginagawa mo? Wika ni Rodrigo. Diyan ka lang, huwag kang makikisali. Tugon ni Marieta. Napalingon naman si Lutchibar sa kinakatayuan ni Rodrigo. Tama ang mahal mong asawa. Huwag kang makikisali. Magantay ka ng iyong pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Magiging parte ka din ng bago kong katawan. Wika ni Lutchibar. Nawala na ito sa wisyo. Kaya nagawa siyang patamaan ng atake ni Marieta. Bagay na ikinagalit nito. Ngayon, damhin mo ang unti-unting kamatayan sa pamamagitan ng lason mula sa tabak ng atardar. Pangaasar ni Marieta. Ulang ya ka talagang babae ka. Bakit hindi ka nalang sumuko? Wika ni Lutchibar. Unti-unting naramdaman ni Rodrigo ang pagtaas ng enerhiya nito. Ilang sandali pa, tuluyan ang lumabas ang totoo nitong anyo. Isang nilalang na may 4 na sungay, 4 na pakpak. Naging 4 din ang mga mata. Nang matanaw ni Marieta ang totoong anyo ni Lutchibar, napagtanto ng ginang na hindi lang ito basta sumasamba sa prinsipe ng impyerno. Si Lutchibar mismo naging isang demonyo. Napakasarap sa pakiramdamang muling makalaya sa mundong ito. Ngunit mahina ang katawang kinaroroonan ko. Kaya kinakailangan kong makakuha ng katawan, ang katawan niyong dalawa, para tuluyan na akong mamuhay ng walang hanggan dito sa mundo na pinakamamahal ng inyong tinatawag na Diyos. Wika ng demonyo. Saka pa lamang napagtanto ng mag-asawa na hindi si Lutchibar ang nagnanais nito, kundi ang demonyong nasa loob ng kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, Marieta, hindi natatalab sa kanya ang anumang dasal pang kumbate. Imposible din na mapigilan siya gamit ang pisikal na atake. Wika ni Rodrigo. Kung ganun, anong pwede nating gawin? Hindi natin pwedeng hayaang maganap ang kalooban ng demonyong yan. Maraming tao ang mapapahamak at paniguradong ito na ang katapusan ng mundo. Wika ni Marieta. Wala tayong magagawa, Marieta. Umasa ka. May himalang paparating. Sama-sama na sila ng puwersa. Si Omar, Luciano, Rodrigo at Marieta. Nilaban na nila ang demonyo. Ngunit walang laban ang mga ito sa taglay na lakas ng demonyo. Tuluyan ang bumagsak ang kanilang pangkat. Hinila ni Lutchibar ang katawan ng mag-asawa papunta sa mosileyong nasa likod ng mansyon. Habang papunta sa lugar, natanaw nito ang isa pang demonyo na nakatayo sa pinto ng mosileyo. Napangiti si Luciano nang masipat kung sino ang nilalang na yun. Drogo! Sinasabi ko na nga ba, nandito ka! Wika ni Luciano. Kagad itong hinawi ni Lutchibar
dahilan para tumilapon si Luciano. Anghel na nagtatago sa kanyuan ng isang demonyo. Rafael, ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Wika na Lutchevara. Sa pagkakataong iyon, biglang nagbago ang anyo ni Drogo. Nanlaki ang mga mata nila Omar nang masaksihan ang kaganapang iyon. Unti-unting nag-angat ng tingin ang mag-asawa. Nakita ang isang anghel na may 4 na pakpak, nakasuot ng magarang baluti. Lahat tayo binigyan ng pagkakataon ng Ama. Ngunit sinayang mo ang sayo. Amon, isa sa pinakamataas na arkangheles. Pero ipinagpalit mo ito para sa kakarampot na pagsamba ng mga tao. Wika ni Rafael. Huwag na huwag mong mababanggit ang pangalan niyan. Wala kang karapatan para usalin ang banal kong pangalan sa harapan ko. Huwag kang magmalinis, Rafael. Hindi mo ko malilinlag. Wika ng demonyong si Amon. Napag-alaman ng pangkat na ang demonyong ito ay ang prinsipe ng impyerno. Sadyang ang nilamon ka na ng kasamaan sa pagnanasang malamangan ng kapangyarihan ng kataas-taasang samahan ng mga angheles. Wala ka nang magagawa dahil pinadala na ng Diyos ang kanyang huling sugo, pero hindi para gunawin ng mundo, kundi para tapusin ang kabuktutan mo. Tugon ni Rafael. Laking gulat ni Lutchibara nang biglang bumulusok pa ibaba ang isang nilalang. Hindi matukoy nila Omar kung sino ito dahil sa kakaibang enerhiyang nagmumula dito. Direkta itong tumama kay Lutchibara na naging dahilan para tumalsik palayo sa pinto ng mausoleo. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa mukha ni Rodrigo nang mapagtanto na si Marcos ang nilalang na dumating. Para yan sa pananakit mo sa mga magulang ko. Nagkamali ka ng lapatan mo ng kamay ang nanay at tatay ko, demonyo. Wika ni Marcos. Marahang tumayo si Lutchibara. Nanlaki ang mga mata nang makita ang binata. Sino ka naman? Huwag mo sabihin ikaw. Oo, Lutchibara. Siya ang nag-iisa kong anak. Ang huling mensahero ng amang may likha. Wika ni Rodrigo. Muling kinumpas ni Lutchibara ang kamay. Tumilapon palayo ang mag-asawa na siyang pinakamalaking pagkakamali nito. Nang ibaling ang atensyon kay Marcos, wala na ang binata sa kinakatayuan. Laking gulat ni Lutchibara nang bigla na lang lumitaw si Marcos sa kanyang harapan. Isang malakas sa suntok sa sikmura ang binigay nito sa kanya. Sa kabila ng laki ng katawan nito, nagawang paluhurin ng binata ang prinsipeng demonyo. Hindi na binigyan pa ng pagkakataon ng binata si Amon na makabawi. Sunod-sunod na dasal pang atake ang binato, dahilan para lalong mapadapa sa lupa ang kalaban. Yan ang nararapat sa mga kagaya mo, ang humalik sa lupa. Wala kang karapatang maglakad ng taas noo at sirain ang magandang mundong ginawa ng Diyos. Muling wika ni Marcos, ngunit lalo lang nagalit si Lutchibara. Dali-dali itong tumayo at sinugod ang binata. Napasigaw si Marieta dahil hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Marcos na makaiwas. Napatakip ng mata ang ginang dahil ang buong akala nito tuluyan ng mapapahamak ang anak. Ngunit kinalabit ni Rodrigo ang asawa. Nang muling tinignan si Marcos, nakita nito ang 7 bola
nagliliwanag paikot sa katawan ng kanyang anak. Samantalang si Lutjebar naman, sumisigaw dahil naputol ang 2 sa 4 nitong mga braso. Walang sino man ang maaaring makapanakit sa mensahero ng Diyos. Naparito siya upang ipasa ang huling hatol sa iyo, Amon. Binigyan ka ng pagkakataong makabalik sa kanlungan ng Ama sa pamamagitan ng pangangalaga ng kanyang mga nilikha. Pero anong ginawa mo? Ginamit mo ang kapangyarihang ipinagkalob sa iyo. Inalipin ang ilan sa mga nilalang at kapwa mo pinanubol para sambahin ka ng mga tao. Isang malaking kasalanan ang ginawa mo. Hindi to kayang patawarin ng Ama. Wika ni Rafael. Isa-isang nagbagong anyo ang 7 bola ng liwanag. Unti-unting humubog ng mga figura ng taong may 4 na pakpak. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang hawak na gamit. Nakatayo ang mga ito sa likod ni Marcus sa pangunguna ni Rafael. Wala akong pakialam sa sinasabi mong pagkakataon, Rafael. Simula nang ilagay ako ng Ama sa impyerno, di minsan, hindi ko na hinangadang makabalik sa kanyang kalungan. Nakita ko ang totoong halaga kung bakit ako nilikha. Yun ay maging mas makapangyarihan pa ako ikukumpara sa kanya. Tugon ni Amon. Muli itong nagpalit ng anyo. Lalong lumaki ang katawan. Humaba ang 4 na sungay. Lumabas mula sa noo ang malaking bola ng apoy. Mabaging langit. Totoo ba tong nakikita natin, Marieta? Isang mataas na uri ng demonyo Ang pinapatawan ng kaparusahan ng 7 arkanghel sa mismong harapan natin. Wika ni Rodrigo. Oo, Rodrigo. Maniwala ka sa hindi. Nakatayo sa harap natin ang 7 hukom at ang huling mensahero ng Diyos. Pag-uusap ng dalawa. Hindi makapaniwala ang mga ito sa nangyayari. Maging si Omar at Luciano, hindi inakalang si Marcos ang sinasabing huling mensahero. Ngayon mas nauunawaan ko na kung bakit nasa katawan ni Marcos ang selyo ni Azrael. Hindi ko naisip na ang batang kasama ko ay ang tinalaga ng Diyos bilang huling mensahero. Wika ni Luciano. Kahit ako, hindi ko naisip na ang binatang nakasama at nakasalamuha ko, isa palang pinili ng Diyos. Muling ibinaling ang atensyon ng mga ito nang biglang sumigaw si Amon at sinugod si Marcus. Isang malakas na suntok ang binigay nito sa binata, ngunit sinalo ito ng isa sa mga arkanghel. Napasigaw si Amon dahil nasunog ang kamay nito nang mahawakan ni Arkanghel Miguel. Mukhang hindi ka nakakaintindi, Amon. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo dahil wala ka nang magagawa. Nakatayo sa harap mo ngayon ang 7 hukom. Hawak nila ang 7 hatol ng may likha na ipapataw sa iyo ng huling mensahero. Kailangan ng wakasan ng kabuktutan mo. Masyado ng malaking pinsala ang nagawa mo. Kaya sa bisa ng kapangyarihang ipinagkalob ng kalangitan, ipinapataw ko sa iyo ang 7 hatol. Wika ni Marcus. Isa-isang sumanib sa kanya ang mga arkanghel, maliban kay Rafael. Nakatayo ito sa tabi ni Lutjebar habang hawak ang malaking nagliliyab na espada. Isa-isang sinambit ng binata ang mga hatol at sa bawat pagsambit nito, may lumalabas na kadena sa lupa na siya namang gumagapos sa katawan ng demonyo. Ang unang kadena
pumalupot sa kanyang mga kamay. Ang ikalawa, sa kanyang mga paa. Ang ikatlo hanggang sa ika-6, gumapos sa katawan ni Lechebar. Bago ko ipataw ang huling hatol, nais ko lang gawin sa iyo ang bagay na to. Wika ni Marcos, sabay suntok sa ilong ni Lechebar. Para yan sa pananakit sa mga mahal ko sa buhay. At ngayon, ang huling hatol. Ang parusang 7,000 ulit na kamatayan. Nanlaki ang mga mata ni Amon sa sinabi ng binata. Dahil alam nito kung gaano kabigat ang parusang iyon. Paulit-ulit na mamamatay ang sino mang papatawan ng ganong parusa hanggang sa matapos ang 7,000 siklo. Ngunit sa kaso ni Amon, hindi na ito makakalaya pa mula sa impyerno dahil sa 6 na kadenang nakagapos sa kanyang katawan. Matapos basahin ni Marcos ang hatol, itinaas ni Rafael ang hawak na sandata. Itinarak ito sa katawan ni Lechebar. Matapos ay bumuka ang pakpak. Nagsimula ang tila walang hanggang kaparusahan para sa kanya. Tuluyang nilamon ng nagbabagang putik ang katawan ng demonyo hanggang sa tuluyan itong maglaho. Muling nanumbalik ang lahat sa dating ayos. Ngunit naroon pa rin ang 7 arkanghel na labis namang ipinagtaka ni Rodrigo at Marieta. Marcos anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Marieta habang papalapit sa binata. Huwag po kayong lumapit na, pasensya na po. Pero hindi ko na kayo magagawang yakapin. Natapos na po yung mission ko eh. Kailangan ko nang bumalik sa ama. Wika ni Marcos. Pero anong ibig mo sabihin, anak? Iiwan mo kami ng nanay mo? Tanong ni Rodrigo. Napangiti naman si Marcos at tumugon. Hindi ko kayo iiwan. Pagmasdan niyo ang lugar na to. Naiwan sa bawat sulok ng mansyon ng aking alaala. Kaya kahit saan man kayo magpunta, maaalala niyo ko. Tugon ni Marcos. Humagulgol ng iyak si Marieta dahil hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataong bumawi sa anak. At ngayong dumating na ang huling yugto, wala na siyang magagawa kundi pagmasdan ang mukha ng binata. Huwag kang umiyak, Nay. Wala kang dapat ikalungkot. Dahil hindi naman masama ang aking paglisan eh. Alam kong sa uli, magkikita pa din tayo. Aantayin ko kayo ni Tatay sa ipinangakong lugar ng ating tagapaglikha. Wika ni Marcos. Mula sa mismong mausoleo, lumabas ang isang lalaki at nagsalita. Tama ang iyong anak, Marieta. Huwag kang malulungkot dahil ang nangyari. Isang malaking tagumpay para sa sangkatauhan. Napangat ng tingin si Marieta. Napagtanto ang taong nagsasalita. Walang iba kung hindi ang kanyang ama. Maging si Marcos ay nagulat dahil pamilyar sa kanya ang boses na ito. Sandali lang. Kayo po ba yung boses na nagtanong sa akin tungkol sa kahalagahan ng buhay? Oo, ako nga po. At masaya akong nasagot mo ito ng buong katotohanan. Nagtagumpay ka at binabati kita. Masaya akong malaman na nagmula ka sa aking angkan. Halika na. Nag-aantay ang kalangitan sa iyong pagbabalik sama. Hindi na nakapagsalita ang mga kasama ni Marcos. Unti-unti nang binalot ng nakakabulag na liwanag ang binata hanggang sa tuluyan itong maglaho kasama ang 7 arkanghel. Biglang napalitan ng kaligayahan ang lungkot na nararamdaman ni Marieta
dahil alam nito, kasama ng anak ang kanyang pinakamamahal na ama. Matapos ang kaganapang iyon, mas lalong naging malapit ang samahan sa pagitan ni Omar at Rodrigo. Bagaman maraming pagsubok na dinaanan, naging masaya ang mga ito. Dahil ngayon, tinatamasa nila ang buhay na minsang pinangarap ni Marcus. At bilang tanda ng pag-alala sa binata, ipinagawa ni Rodrigo ang dating mausoleo. Naging dambana ito kung saan taon-taon nilang inaalala ang kabayanihan at sakripisyo ng kanilang anak. Hindi lubos akalain ng mag-asawa na ganon ang magiging tadhana ng kanilang anak. Sa kabila ng pagkawala ni Marcus, naiwan naman sa puso ng mga mahal sa buhay ang kanyang kadakilaan na laging ginugunita ng mga ito. Sa mismong araw ng isilang, ang gabay ng 7 arkanghel. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Ako pinaka tumatak sa akin sa lahat ng episode, yung pangakong lugar para sa atin. Kayo ba, mga kabayan? Malamang pala, no? Lahat tayo nangangarap na makapunta roon. Share nyo naman sa comment section, mga kabayan, kung anong klaseng pangarap yung nais nyong makamtan doon sa pinangakong lugar. Muli, abangan natin ang mga susunod na kwento. Paalam.